Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Ami from Japan, Kabayan Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin na iyong January 11 to 17, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makakuha natin, all the details is in description below. General reading tayo, Capricorn, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa barahang kapalaran ng tao, nasa inyo pa rin ito. Gawin yung guide yung mga warning sign o mga warning na lalabas sa card para magkaroon kayo ng idea kung ano mga bagay na you need to be aware or decision making to change or mga bagay na makakatulong sa inyo. Pero kung gusto niyo na positive reading lang, ang gusto niyo marinig, hindi itong channel na ito ang para sa inyo. Tingnan muna natin dito ka naman sa inyo. Dito ka naman sa inyo. Andito ka naman sa sarili mo na you are happy, single, happy, and contented sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is may mga success and reward daw kayo na matatanggap. Yon, siguro ito is magaganap ang mangyari by the 3 minutes, 3 hours, 3 days, 3 weeks, or 3 months man yan. Or by March, pwedeng ganun sa iba sa inyo. Ako nakikita, nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay ka na hinihintay na gusto mong magkaroon ng development. Sa nakikita ko dito, may mga bagay ka na iniisip, no? At umaasa ka na magiging okay at magiging good yung mangyayari dito. Sa nakikita ko dito. Handin yung confident mo, kumbaga. Sa nakikita ko dito, no? And then also, is handun din yung paniniwala mo at lakas ng loob na any struggle, any hardship na nakakamit o nararanasan mo this time is nagpapakatatag at nagpapakatapang ka, no, sa sarili mo na naghihintay ka na magiging maganda ang ending nito. And then also iba sa inyo is nagkakaroon ng pag-isolate, ganyan. Or nahandoon yung situation na tinatago mo yung lungkot or yung loneliness or yung mga pag-isolate mo sa sarili mo. Kumbaga hindi mo pinapakita sa iba sa inyo. May mga kasi ang nakikita ko dito, you're going toward to a new situation into your life. Yun ang sabi dito pero sa iba sa inyo, siguro always have faith, ang sinasabi ito, always have faith. Pwede may mga expect the unexpected happen na kailangan mo daw na lakasan yung loob mo kasi maaring may parating na pwedeng ikaw is malungkot, hoping hindi ganun kalaki. Tingnan ko nga. But you need to be aware, sabi niya. Ano bang mangyari? Ano ba yun? Pinahirapan naman ako ng card. Biglaan. By this week? Ano yun? May hinihintay ka ba? Kung naghihintay ka ng shifting, mangyayari to this week. Or may hinihintay ka, mangyayari to at matatapos to this week or mangyayari siya by this week. Yun ang nakikita ko dito. O may hinihintay nga iba. Yes, so don't worry kasi ang nakikita ko dito is there's a victory and success happen into your life. Ay, bakit ganun? Pero bakit ganun, universe? Bakit may sakit at may malalaman ka daw na may malalaman kang information or may malalaman kang katotohanan or may mga malalaman para kasi unexpected kasi ito no? Pero alam mo yung may sadness and may lungkot pero kapalit niya is good news. Alam mo yun? May ganun. Hindi ko alam why, pero may ganun. Ibig sabihin, kung may lungkot, may kapalit na kaligayahan.
na mangyayari. Pero may good news sa'yo. Within the month. 1 day, 1 week, 1 month. Ganyan. Or before ending of this month. Pwedeng ganyan. Meron ka Sagittarius, Cancer, Libra, Taurus, and Cancer. Aray ko. Kate. Meron kang 2, 14, 18, 28, 33. Okay. Ganun. Okay. Sa iba sa inyo, siguro sa mga kasamahan mo sa trabaho to, o kaya is tao na malapit sa'yo, or nakapaligid sa'yo, no? Ibig sabihin may nagmamatyak sa'yo dito. Makakakaroon ka ng conversation, questioning, quarrel sa isang lalaki. Or pag-uusap man yan. Ganun nakikita ko ha. Pwedeng related siya sa sa trabaho mo, ganyan. Pwedeng itong lalaki na to is anak mo, kapatid mo, o kaya asawa mo. Yan. And dito ka sa sitwasyon na you are more on thinking about the positivity in life. May mga bagay ka na iniisip to success, no? Pagdating, hindi lang kasi sa ito pagdating siguro sa sarili mo, sa mga mahal mo sa buhay, or sa mga importante sa'yo. You're always thinking about the positivity and fulfillment and success pagdating sa kanila. Yes, there's a fulfillment happening to your life. Pwede rin may mga alaga kayong aso o pusa or animals kung ano meron sa inyo. Yun, may mga gusto ka ng panindigan, may mga gusto ka, desire or something action na ako nakikita na ito is magsa-success. Kasi you know your purpose. Pagbabalik ng confidence mo also is coming, at lakas ng loob is coming. Or kailangan mo lang talaga ng lakas ng loob kasi nasa sa'yo si Ki palagi Yan. Kumbaga nasa sa'yo mga kamay, how to success life and to fulfill life. Yan na nakita ko. Merong higit pa sa hiling mo darating. There's also the abundance, luck, growth, achievement, and may pagtulong. Maaring may tao na hihingi ng tulong or may tutulungan ka or may tinutulungan ka. Positivity is coming. Extension also is coming. And then there's a luck, there's a chance and hope na maaring iba sa inyo is manalo. But, ingat din kayo sa iba sa inyo is maari din sa iba sa inyo is baka manakawan kayo. Either this an idea or pera or pagkakataon in life. Baka manakawan kayo or may mga tao or may tao na mangliling lang o may pangliling lang. Pwedeng sa trabaho, halimbawa, may tao na minamatyagan ka tapos gusto kanyang linglangin o dayain, pwedeng ganun. Or kung sino man siya na malapit sa'yo. Diba? Halimbawa, may anak ka. Sabihin niya, may hingin sa sa'yo, pwedeng ganun. Diba? Dahil sa kahilingan niya, may konting pagsisinungaling, pwedeng ganun. And then, yun nga, may mga opportunity na darating sa buhay mo. Or may mga opportunity na magsasucess sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, someone is wearing a mask. O may mananalo sa gambling Malaki man yan o maliit, congrats. But you need to trust to your intuition. Sa nakita ko dito. May sneaky person Mag-ingat kayo may tao makasarili. Yan, pwedeng bata, or mas bata sa'yo. Pwedeng ganun. Or pwede rin nakasama mo sa trabaho. Sa iba sa'yo. Or pwedeng karelasyon kasi andito rin si love. Ako nakikita sa'yo. And then also sa iba sa inyo is may mga mag-unlock. Diba? Congrats There's may mga mag-openness or may mga solution na into your life, fulfillment, and pagbabago ng destiny sa iba sa inyo. May mga loyal person, loyal person and unloyal. Merong ganun. Ako nakikita dito. May hindi totoo, may totoo. Hati Energy ni Capricorn. Ay, ganyan. Ganyan talaga. Energy mo, bakit? Ano ba yun? Ay, baliktad pala yung card ko. Kaya pala ate. Pa yarn. Okay. Nandito ka sa sitwasyon mo na meron kang mga pinag-iisipan. Yan. Pwedeng may iniisip ka na mas bata sa'yo. Pwede anak mo, pamangkin mo, o karelasyon mo, or vice versa. O diba? Nagkamot pa talaga si ate.
Yan, yan ang pag-iisip. Or nandun ka sa sitwasyon mo, ang energy na nakikita ko sa'yo dito kasi may konting lungkot. Hindi ko alam why, ba't may lungkot ka? Siguro may namimiss ka? O kaya feeling mo parang may kulang sa buhay mo? Ganyan. Parang you feel incomplete sa iba sa inyo. Or maybe something missing into your life. Parang hinahanap mo siguro yung sarili mo o may kukulangan na nagaganap o nangyari pagdating sa iyo. Yun, pero may lungkot. Also is nandun din yung disappointment in life. Pwede may mga bagay ka na naiisip na nagkaroon ng disappointment sa buhay mo. Pwedeng nakaraan na yan or mangyayari pa lang. Pwedeng ganun sa iba sa inyo. Iba dito hinahanap niya yung sarili mo. Ate, nabawala ba ako? Hindi naman. Parang nandun ka sa point na parang you want to create something into your life pero nasa pag-iisip ka na parang this is the right time ba? Dapat na ba? Hindi pa ba dapat? Mga ganon. Tingnan natin ang parating sa iyo. Ano parating kay Capricorn? Parating kay Capricorn this week. Nagkakarate ba kayo? Aray ko, kasi talaga na ano ko. Bakit biglang nangati ako? Naligo naman ako. Baka sabihin nyo, hindi ako naliligo. Kayo naman. Hindi lang ako naliligo. Nag-o-opera pa ako. O, diba? 2 hours ka mag-o-opera. Diyos me, hilong-hilo talaga ako pagka 2 hours. Pero masarap naman. Okay lang. 7 of Wands. Parating sa iyo. Okay. Okay. Pwedeng explain nyo sa akin? Explain nga. Okay. Thank you. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, yung iba sa inyo is kayo is magiging busy or may mga busy situation na magaganap sa iyo. Marami kang gagawin ng mga multitask o multiple priorities. Andun ka rin sa sitwasyon mo na may mga i-evaluate ka this time. Parating sa iyo, it's more on isolation. Hindi ko alam why. Bakit? Siguro you hiding your feelings na andun ka sa point na yun. Siguro may mga nararamdaman ka na lungkot or pag-iisip or pag-isolate pero tinatago mo yun. Pwedeng ganun ano. And then, pwede rin na may mga nararamdaman ka na struggle when it comes to your life. Pero, you still kinikip mo yun. Pwedeng ganun. Parating din sa'yo is, may pagbabalik ng confidence. Ibig sabihin, may mga pagtatapos na magaganap o mangyayari sa'yo. May mga struggle, problem, responsibility, or burden man yan, naranasan na meron ka na magtatapos siya. Yun ang parating sa'yo. Also, parating sa'yo is, just as a new horizon happen into your life. Mag-ingat ka na lang, kailangan mo rin ng self-care. Kung medyo pagod at may nararamdaman ka na hindi maganda pagdating sa sarili mo, siguro this is time to recharge or to relax. Kailangan mo rin kasi ng mental peace. Magpahinga ka kung kinakailangan, mag-rest ka kung kinakailangan. Mag-ingat ka rin kasi iba sa inyo maaring sumakit yung ulo nyo o may mga pananakit ng paa ako nakikita sa inyo. Kaya, wag mo rin masyadong mag-isip, no? Ako nakikita dito. Pagbabalik na confident, 3 days, 3 weeks, 3 months, or by March man yan, or by the 3rd week man yan, is there's a blessing coming into your life. May mga renewal na mangyayari into your life, renewal o i-renew or pagbabago ito sa iba sa inyo. Also, this is a development, yan, abundance also is coming and happiness within that situation. Makakaramdam ka ng gano'n. Anong dapat iwasan niyo? Iba sa inyo, parang you put boundaries. Yun ang nakita ko sa inyo. Nag-put boundaries ka sa sarili mo. Or someone is my boundary pagdating sa'yo. Ang dapat iwasan ni Capricorn. May alaga kayong aso, chihuahua? Or anumang aso yan? Parating sa'yo. You need to be aware, sabi niya dito. Hindi pala parating dapat iwasan. You need to be aware, Why, ate? Kasi meron ditong bad energy ako na nakikita dito.
kung sino man ito, no? Pwede rin na may babae na may sakit. Ako nakikita, maybe ikaw or basta babae siya or sa iba sa inyo is ingat na lang kayo na ano ba tawag dito, mga chaos, iwat kayo ma-imbalance kayo, ma-disorganize kayo, wala na pagdating sa pera, no? Sa mga kasamahan sa trabaho din, ingat ka rin. Kailangan may mga bagay na ingatan mo rin na hindi ka mag-trust sa intuition mo. Kung may mga bagay na nangyari na in the past, huwag mo nang ulitin this time. You need to learn from the past din sa nakita ko dito. Iwasan mo rin yung yun nga, ulitin yung mga nakaraan sa nakikita ko dito. And then, yung hindi ka maging aware sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Mag-ingat ka sa pera, sa pakikisama, sa trabaho, sa sarili, ganyan. Ingat ka, iwasan mong hindi ka mag-ingat. Ingat ka pala. Ingat ka. And also, alam ko naman na you are more on matured naman this time. Siguro mas more on maging maturity is needed sa iba sa inyo. Try to work it out or try to focus or try to give an effort sa mga bagay na you want to develop or to success into your life. You need to use your head when making a decision making. Ay, ganun. Kasi inyo may may hinihintay daw kayo. Another message po ito Ingat ka, may mga taong hindi ka gusto. Tsaka, mayroong papers and documents. Siguro sa iba dito, kontrata ito, no? Sa iba. O kaya kung ano mga papers and documents na napipirma o ayusin sa nakikita ko dito. Pwede rin na yun yung trabaho mo, di ba? Mga nagsusulat-sulat ng mga papers and documents, pwedeng ganun. O may mga dapat kang ayusin. Anak, babanga mo na kayo. Ba't ba mga bruil dito? Mga baluga. Tingnan natin ang iyong love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Syempre dito you need to leave the past. Kung may mga bagay na hindi pa nag-closure, close mo na yun. Huwag ka magpapahatak sa nakaraan. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, or family man yan. Okay, the lovers. Okay, kung ikaw is single. Sa mga single dyan. Sa mga single naman dito is maaaring iba sa inyo is may makikilala kayo na isang tao by the internet, pwedeng ganun, or pwedeng itong tao na to is iba sa inyo is kilala nyo na. Sa iba naman sa inyo is makikilala nyo ito by the party. Ganyan. May mga parties or event. Diyan din mo siya makikilala. Itong tao na ito. And then also, kayo naman is nagkahiwalay. Iba dito, related siya sa family Related sa family. Maaaring may hinihintay ka na kapamilya. Ganyan. Or, yung iba sa inyo family. Ganyan. May batang nag-aaral. May getting together. Another message mo na. When it comes sa family, may getting together. May pauwi. Either galing probinsya, galing ibang bansa, probinsya, or kalapit baryo, or ikaw ito, uuwi. May pauwi. Within the 4 days, 4 weeks, 4 months, ako na nakikita dito. Yan, may pagtatapos. May mga surprise parties event. Family, reunion, close relationship, celebration is coming, sabi nila. Okay, kung kayo, ituloy na natin, kung kayo naman is separated nitong tao na to, yes, nagkaroon na talaga ng pagtalikod sa relasyon na ito, nagkaroon kasi ng third party, handun din yung paglilit ko, but isa sa inyo is nahandun pa rin yung point na minamatyagan or ini-spy ka pa rin itong tao na to. Nahahatak ang isa sa inyo sa nakaraan, kasi para sa kanya is hindi pa tapos itong tension na to o this relationship. Gusto niya pa ng getting together or gusto niya pa ng isa pang pagkakataon pagdating sa relasyon na to. But sinasabi ng guidance mo na you need to be aware and you need to learn from the past. Nasa sa inyo na lang yon kung anong gagawin. Noon, nagkaroon ng mga pagbabackstab o pangloloko o rock bottom pagdating sa relasyon. Ginawa kang option ng tao na to, no? So, nakikita ko dito. Masakit likod nyo? Iba dito, maaring
another message tayo maaring iba sa inyo is may mga pananakit ang tiyan o bandang tiyan or may mga pananakit ang likod. Or may mga sumakit ang likod. Inabandonahan ka nitong tao na to no? Or you abandon it. So, nakita ko din. Pero nasa sa'yo to, kung gusto mo pa siyang balikan. Kung kayo naman is, ano ba yan, baluga. Kung kayo naman is in a relationship, ando naman yung love, ando yung soulmate connection, yung dalawa, maaaring ikaw or siya is magkakaroon ng pag-open up. Or may sasabihin siya sa'yo. Magkakaroon ng conversation ako nakikita dito. Pwedeng related siya to a house, family, or anak. Or pamangkin, or kapatid. Pwedeng ganun. Or pwedeng siya is related sa mga i-working out. Pwedeng trabaho, pwedeng ganun. Or pwede rin about sa relation. Pero may isa sa inyo may mag-open up. Nakikita naman yung katahimikan or handin yung calm situation when it comes to relationship. Kung kayo is my third party, sa nakikita ko dito, kung kayo is my third party, maaaring nagkaroon ng katapusan itong third party na to, pero ang nakikita ko kasi dito, kung nagkaroon ng third party, hindi titigil yung isa, yung third party relationship, kasi ang gusto niya pa na bumalik, or gusto pang magkaroon ng connection muli. Sa mga may third party lang yun, ano ba naman to, anak? Tingnan natin ang iyong money. Sa mga wala, hindi naman. Money ni Capricorn. Ano po ito? May diamond ka Galileo. Saan ka? May reward ka. Okay, when it comes to your money, sa money mo, hindi naman ko sinasabi na hindi ka magiging good when it comes to your money. Medyo nagiging mabagal lang sa iba sa inyo, no? But, may success naman. Nandun naman na nai-enjoy mo naman. Kumbaga, i-enjoy the reward of your success because of your effort. Ganun. Nandun ka sa point. Hindi lang siya ganun ka-conflict with come to a 10 of Pentacles, pero may reward. May pumapasok naman kahit papaano, no? Na yung mga success, prosperity, and stability. At yung magsasuccess siya, hindi siya ganun kalaki lang. But still, 'di ba? Still magkakaroon pa rin siya ng development dito. At least, 'di ba? Kahit na nagiging mabagal yung sitwasyon pagdating sa pera mo, unti-unti kasi nagkakaroon siya ng development kasi nakuha mo si Diamond. Shine bright like a diamond. Ibig sabihin is, you always try to make it balance o binabalanse mo yung iyong pera, no? Sa nakikita ko dito, na doon na rin na there's a clarity when it comes to your mind kung ano yung always naman there's a clarity kung saan yung purpose na pagpupuntahan ng iyong pera sa nakita ko dito. Yun nga lang, iba, medyo stagnant yung iba dito at may konting frustration. Medyo may konting delay lang, no, sa iba sa inyo pagdating sa pera. Advice. Puro pera ka, Pera. Pera, pera, pera. Siguro pera nasa utak mo. Pera. Tawa talaga ako dito. Uy, congrats! May good news ka, may completion ka, May completion na magaganap sa'yo. May blessing na darating sa'yo. Uy, makakaramdam ka daw ng happiness. Talaga. Ibig sabihin may achievement, happiness, fulfillment, and abundance coming sa'yo. May mga new project pala sa iba sa inyo, no? Okay.
Ay, ba't ba nandito 'to, hawak ko 'to. Okay, when it comes sa advice, may mga magkakaroon ng development sa'yo. May malalaman ka raw na katotohanan or may information ako na nakikita na mare-receive mo? Ate, good ba siya or hindi? Good naman siya sa nakikita ko dito. Iba sa inyo magiging ano kayo, maraming project or marami kayong mga multiple priorities or multitask kayo na gagawin this time. Yun. May babae makikipag-usap sa'yo. Connected ang pera or trabaho. Okay, when it comes to advice, no? When it comes to advice, this is the time na kailangan, well, palagi naman ikaw gano'n, no? You put effort talaga sa lahat ng aspeto ng buhay mo, lalo na pagdating sa work. Nako, focus na focus ka talaga dyan, no? And nahanding ka talaga sa bagay na you always, try to develop any situation into your life. Ganon. Sa nakikita ko dito. And then, you need to evaluate any situation in your life, try to control and balance. You need to see the fact, yung mga bagay na decision making mo, mga actionan mo, ifo-force mo, no? And you need to use your head when making your decision making, no? Take a risk, no? Mag-take a risk and take a risk ka lang. Tandaan mo palagi na sa si Key, ngayon, take it action and take a risk. May mga excitement situation pala na darating sa'yo. Ipapahabol ko na yun sa iyo. Mga exciting happen into your life. Ako na nakikita sa'yo. And, yun, ang sabi dito, wag mo na ulitin yung nakaraan. If ever na meron man, focus lang. Focus and commit. And give an effort and hard work. Kung may mga bagay na need to master it, hard work it, aralan mo yun, pag-aralan mo yun, gawin. No? Ang nakikita ko dito kasi magsasucess ka dito sa nakikita ko sa dito. Kung kailangan ng mga opinion or payo ng ibang tao, gawin mo. Makinig ka sa kanila, baka sakali makatulong din sa iyo, no? Yun ang nakikita ko sa iyo. Dito, enjoy life. Alam mo, maganda ano mo. Oh, the sun, di ba? May excited na darating sa'yo. May buntis, ano? Pero maganda to, oh. Kasi, maingat kayo kung may mga buntis, ingat lang, ano, kasi, siyempre, buntis, may pananakit, paluga. May hinihintay yung iba sa inyo. May nakikita akong tao na kailangang alagaan. Siguro andun din yung sitwasyon na may hospital, magpapadoktor, parang ganun, or confinement yan. Kung ano man, ganun. Siguro check up, pwedeng ganun, no, sa iba sa inyo. Yun, arigato namaste, God bless.